Grabe guys, oh, sinarado na yung kalsada dahil napuno na po yung Liwasang Bonifacio. Ang dami. Ang dami na kaisa po sa panawagan, panagutin na po yung mga korap. Ang parami ng parami, oh. Ito yung Liwasang Bonifacio, punong-puno po ng tao. Tapos itong kalsada na to, sinarado na kasi sa sobrang daming dumalo po. Umabot na hanggang dito. Oo, sarado na. Ito yung loob po ng Liwasan. Lupit ng speaker. Alam niyo kung unang arestuhin? Alam niyo ba kung sino unang arestuhin natin? Yung mag-aaresto sa atin! Sino ba yung mag-aaresto sa atin? NBI! Aarestuhin natin ang NBI! Ang Philippine National Police! Panguli ang Armed Forces. Kaya ba natin? Kaya! Taong bayan ang masusunod sa ating bansa. Tama hindi? Kaya kayo NBI, mag-isip-isip na kayo. Kaya Pilipinas Police, mag-isip na rin kayo. At ang aking dating kasama, the Armed Forces of the Philippines, aarestuin namin kayo sa pamamagitan ng citizen arrest. Kaya natin? Kaya! Bakit yun nasa likod ng kumintuhan? Kayo nasa likod, kaya! Ulitin ko, yung nasa likod, kaya! Yung nasa likod ba, kaya! Pero may narinig akong bulong. Pati yung taga-Quiapo bumulong sa akin. Ha? Nakarating. Kayo mga nasa bahay, kung saan kami pupunta, lumabas ka na kayo ng bahay. Sumunod na kayo dito sa grupong ito. Taway na eh. Kailangan hintayin pa natin iba. Hintayin natin. Handa na ba kayo? Handa na ba? Kayo sa likod, handa na? Okay. Hintayin pa natin iba. Kasi yung iba na sa bahay, nagbibihis pa. Ha? Nagbibihis pa sila. May naliligo pa eh. Kailangan magpaganda pagwapong mula. Ano na? Okay, ito po Pilipinas. May rally sa Cebu. Umabot ng umigit kumulang 10,000. Sa Cotabato City, na aking probinsya. May rally rin doon. Sa Naga, may rally. Sa susunod, buong Pilipinas na ang mag-rally. Okay! Handa na ba tayo? Huwag na Quiapo, susundin natin yung pagkain. Hinarang nila yung pagkain natin. Kaya nagugutom kayo. Sino may kasalanan nagutom tayo? Gobyerno! Sinong utak ng gobyerno? Sinong mastermind ng magnanakaw? Ako, naloko nga, Pangulo Marcos, ikaw na sa'yo na lahat ito. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya si Marcos. Taong bayan na lang. Hayaan nyo mga kaibigan, pag umakyat ulit ako dito, yun ang sinyalis natin, susugod na tayo. Okay? Okay ba yan? Okay, humanda kayo ha? Baka salita lang kayo. Hindi! Okay, Pangulong Marcos, humanda ka na! Arestuhin ka ng taong bayan! Mabuhay kayong lahat! Para sa lahat ng Pilipino lumalaban sa katarungan. Salamat. Hindi nyo ako kilala. Tulad nyo, di ko rin kayo kilala. Bakit? Eh, hindi naman tayo anak ng politiko eh. Ang dalawang tatay ko ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas.
Ang isang tatay ko, pangalan niya, Carlito Urubia. Ang isang tatay ko, pangalan niya, Dante Aldabe. Sila ang nagbabayad ng utang natin. Bakit? Kasi ang dalawang tatay ko ay OFW. Kaya palakpakan natin ang lahat ng overseas Filipino worker na dahil sa kanila, buhay pa rin tayo! Kung napanood nyo ang video ni Ma'am Corazon sa interview niya kay Atty. Guanzon, sa kanya galing yun. Marcos Sr., nagkautang na tayo ng malaki. Mula noon hanggang ngayon, recently lang, nabayaran na pala natin yun. At OFW ang trumabaho nun. Pero bakit kung ituring natin ang mga OFW, ultimo mga kamag-anak natin, parang sila pang nagmamakaawang pansinin natin sila? Rinirepresenta ko ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. At lagi ko rin kausap ang mga OFW may negosyo na rin sa ibang bansa. Ganong kahuhusay at kalulupit ang mga kamag-anak nating pumusta ng buhay at lungkot pumunta sa ibang bayan. Kaya hindi tayo nawawalan ng pera. 4 na dekada nang nakalipas, wala na tayong ibang naimbento kung paano tayo kikita kung hindi gawing OFW ang bawat isa. Tuwing tutungtong ang mga OFW sa bansa natin, ako'y nagmamakaawa sa atin. Dapat dyan sa airport pa lang binubuhat na. Sesermonan ko kayong lahat. Sigurado ko lahat tayo may kamag-anak na OFW. Pero ang kakabal ng mukha nyo, hindi nyo pinabati ng happy birthday, may utang naman kayo. Galit na rin sila. Pero hindi sila makapunta dito, hindi mabigyan ng tsansa. Pasasalamat na lang sa UPI na ako na hindi nila may kilala, nakatungtong dito para makapagsalita. Magagaling tayong mga Pilipino. Sobra-sobra, pero kung maliitin tayo ng mga nakaupo, ito parang nagmamakaawa tayo. Sa 2K buwan-buwan, kaya namin kitain yan. Ang bigay nyo sa amin, dignidad at moral. Kaya namin kumita ng pera. Gamitin nyo lang sa maayos. Hindi yung wala na kayong ibang naisip. Kundi ayuda na naman, meron akong ideya. Hindi natin tatanggalin ang ayuda. Pero babalik rin natin. Lahat ng putragis na nakaupo sa gobyerno, kayo tumambay, kayo bibigyan namin ng pera. Kami magpapatakbo ng bansang Pilipinas! Kamamatay lang ng pangalawang tatay ko last month. Siya ang tatay ng misis ko. Ang dalawang kapatid ng misis ko, nagtatrabaho pa rin sa Dubai. Ang isa sa Canada. Bigla ang umuwi dito kasi biglang namatay ang tatay nila. Biglang namasahe, ang laki ng gastos, saglit lang sila dito. Ito may requirement pa pala na kailangan dumaan ka sa OWA. May aasikasuhin kang papel. Yung kapatid ko sa misis ko, pinagalitan pa nung teller. Wala daw siyang dala na papeles na requirement doon sa kailangang papel para makabalik kung saan bansa siya nagtatrabaho. Halos paghalitan pa. Mahiya kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang OFW, ang malaking ambag sa sahod nyo. Kaya yung nakita nating pinagmumura, pinagsisigawan sa ibang bansa ng mga kapwa nating Pilipino, tama yun. Karapatan natin yun. Huwag nyo naman tawagin pera ng bayan. Ang pinagsama-sama nating ambag, mula ngayon tawagin nyo yan. Pera namin yan! Ako'y nakikiusap sa mga wala pa rito. Ilang rally na kami, nasaan na kayo?
Ano, darating kayo? Pagbidahan na? Ang kakapal na mukha nyo, pumunta kayo rito! Kailan kayo tatalo? Kapag championship na, tapos kayo ang bida, kaming mga dito pagod na pagod, tirig sa araw, basa sa pawis! Puta, hindi nyo i-recognize? Kayo na naman! Magtatatlong rally na! Yung mga mukhang dapat na nandito, hinihintay ko, wala pa rin sila! Huwag kang mangialam dito. Wala kang alam dyan. Magtrabaho ka lang. Yan ang mga sinasabi nila sa atin na huwag daw tayong makisawsaw sa politika. Pwede ba yun? Eh, pera namin yan! Hindi nyo ako kilala. Pero sa susunod na eleksyon, pwede ba bigyan naman natin ng tsansa yung mga hindi kilala? Hindi yung porkit anak ng dating politiko, kung sambahin natin, compare sa kamag-anak nating OFW, kala nyo Diyos na! Hindi marunong kumita ng pera yan. Tayo ang nagpapaikot ng Pilipinas. Ang mga unti nating ambag, kaya tayo buhay. Hindi dahil sa galing ng mga politisyan. Sobrang bobobo nila, ayuda na naman. Ayoko nang humaba ang salitain ko ngayon. Mayroon lang akong konting hiling. Sa ilang malapit niyong kamag-anak na OFW, kahit wala kayong pambayad ng utang, i-message nyo naman ngayon. Kuya, salamat sa sakripisyo! Buhay kami dito! Maraming salamat sa UPI! Mabuhay ang mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas! Understand mga kaibigan, mga UPI Riders TNDS. Walang iba, kundi si Sir Joe Agustin. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat! Isang sigawan dyan! One people, one voice, one Philippines! Ulitin ko! One people, one nation, one voice, one Philippines! Oh, last one. Mabe-perfect natin to. One people, one voice, one Philippines! Mamaya na yan. Okay, guys, magpapakilala lang po ako sa inyo. Ako po si Kuya Jong Agustin po ninyo. Isang TNPS driver or Lalamove rider at the same time po, PWD at member po ng UPI Riders. Mga kasama, narito po ako para i-representa po ang mga kasamahan po naming rider na nakakaranas po ngayon ng sobra sa kalsada. Mga kampo rider po namin, kusa na lang sinasaksak ng mga kriminal. Sabi nila, safe daw po sa Pilipinas. Ulitin ko po, sabi nila, safe daw sa Pilipinas. Pero nagkalat ang adik, nagkalat ang kriminal. Kaming mga rider, ngayon, kailangan na magmakaawa sa aming mga pasahero upang hindi kami patayin. At para makauwi kami ng ligtas sa aming mga pamilya. Sobra na po ang kriminalidad, hindi lang korupsyon dito sa ating bansa. Tama yan, kuya. Ayun. Ang mga buhaya sa ating gobyerno ay nagkalat. Gumawa po ako ng konting survey yan. Nakita ko po kasi si Ma'am Malutikia. Idol ko po yun. Hindi lang po tayo nandito ang umaaray sa sobrang mahal ng mga bilihin. Maski mga lasenggo,
umaaray na rin. Kasi napakamahal ng kanilang. Huwag din ang hintayin na pati sila sumama na rin dito. Ulitin ko po. Sabi po ng isang magaling na sekretary dito sa ating bansa, safe daw ang Pilipinas. Pero bakit po kailangan kaming mga rider maglagay ng sulat sa aming mga likurang helmet at magmakaawa sa kakarampot namin kinikita ang kapalit ay buhay? Hindi po namin deserve yan. Hindi po natin deserve. Bilang Pangulo po, kukumpituhin ko to at isisigaw niyo po ang Marcos resign. One people, one voice, one Philippines. Tama na, sobra na. Tama. Sige na ba? Sige ba? Isa ba? Nang marinig niya sa Malacanang. Isa ba? Maraming salamat po. God bless.